Last time, nagbigay ako ng tips tungkol sa content creation na mas maganda gawin kung ano yung mga ginagawa mo, lifestyle mo, o kung ano yung habits mo. And may nagtanong naman sa ating comment section, paano naman daw kapag paulit-ulit ang ginagawa mo, katulad ng gawaing bahay. So, ito po yung mga tips ko. Number 1, pwede nyo po itong i-take down note. Number 1, magbigay ng iba't ibang anggulo. Halimbawa, paano ako naglalaba kapag tag-ulan? Ay, maraming makakarelate nito. O another halimbawa, mga pagkakamali sa paghuhugas, imbis na pinapakita mo lang sa iyong video na naghuhugas ka. And another example, ipakita o sabihin kung ano yung mga cleaning routine mo bilang isang busy na nanay. Number 2 na tips natin, gumamit ng iba't ibang hook sa first 3 seconds. O, halimbawa, pwede mong sabihin dun sa first 3 seconds mo, ito yung hindi ginagawa kapag nagwawalis. O, di ba? Mas interesting kaysa ipakita mo lang na nagwawalis ka. Another hook sa gawaing bahay. Pwede mong sabihin, ito ang pinakamabilis kong paraan para mabilis matapos ang gawaing bahay. O, di ba? Magiging interested yan para sa mga viewers mo. Number 3, magkwento ka habang ginagawa mo ang iyong gawaing bahay. Halimbawa, mag-share ka ng mga life lessons, mga personal experience, motivational thought, o yung mga nakakatawa kapag marunong kang magpatawa. Number 4 na tips, ipakita ang before and after mong maglinis. Maraming matutuwa sa mga ganitong content kasi gusto nilang makita kung ano yung pagbabago o yung transformation. Number 5 na tips, magbigay ng challenge. Halimbawa, ang i-content mo, matatapos ko kaya ito sa loob ng 15 minutes. Ang tinutukoy mo dito ay yung gawain mo na i-content mo. Number 6, palitan ang camera angles. So, kahit pare-pareho ang ginagawa mo, magiging bago ang dating dito sa audience mo. Ito po yung mga halimbawa ng camera angles, yung close-up, overhead shot, o yung wide shot. At ayun, ito po yung mga pauna nating tips para sa mga gawaing bahay ang content. At magbibigay pa ako ng additional tips para sa susunod na video.